Magandang umaga sa inyong lahat. Muli po, tayo ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoon na nanggagaling sa banal na kasulatan. Ito po ngayon ay may pamagat o titulo na His strength is sufficient, o ang sapat ang kanyang lakas. So ibig sabihin mga kapatid, kung lakas lang natin ang ating pagbabasihan sa lahat ng bagay ng ating mga ginagawa on how to deal with problems, situation at present, medyo parang nahihirapan tayo. Bakit ba parang nalilito tayo? Bakit ba parang nangangamba tayo? Kasi may kulang. Ang nagpupuno ng lakas na gagampanan natin o yung kahinaan natin mismo, ang nagpupuno niyan mga kapatid ay ang lakas na nanggagaling sa ating Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya muli nating pagbulay-bulayan yung mga talata na kung saan mga maunawaan natin kung ano ba yung ibig sabihin na His strength is sufficient. Sa susing talata po o scriptures natin pagbubulay-bulayan ngayong umaga, ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 33 verses 25 to 27. Ang sabi po rito sa talatang 25, bakal at tanso sana ang pintuan ng inyong mga bayan, maging mahaba at matatagnawa ang inyong pamumuhay. Talatang 26, ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya mula pa sa langit dumarating upang tulungan ka. At sa talatang 27, sa mulat mula pa ay ang Diyos na ang inyong tanggulan, walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Ang mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lipuling lupusan. So dito makikita natin mga kapatid, yung panahon na kung saan yung sa lumang tipan, makikita natin na hindi naman talaga lakas ng tao ang ibabaw noon, kung hindi mismo ang lakas ng Panginoong Diyos. Tingnan natin yung mga talata na ito. Anong ibig sabihin noon? Delivered people about to enter the promised land. So ito yung mismo yung galing sila doon sa ilang, na ito mismo yung dala-dala sila mismo ni Moses, kung saan si Moses mismo ay nangako sa kanila na dadalhin sila doon sa lupang pangako o yung promised land na tinatawag natin, which is at present, ito po yung bansang Israel. So makikita po rito sa number 1, delivered by blood. So the Passover. So sila mismo mga kapatid ay dumanas ng Passover during their time in Egypt mismo, no? Sila mismo ay nagkaroon o inutusan sa pamamagitan ng instruction o direction ng mga anghel ng Diyos na itago nila yung mga tao, yung mga bata, at sa pintuan nila mismo ay magpahid sila ng dugo ng hayop. So iyon ang palatandaan ngayon ng mga anghel kung sino yung mga lilipunin ng mga panahon na iyon. So dumanas sila doon, tinatawag na Passover. So ibig sabihin, nilampasan mismo yon ng mga anghel lahat ng makitang may tatak ng dugo na iyon. At makikita natin dito, led safely through the Red Sea. So makikita natin kung paano ginabayan yan. At alam ko naman na tayo mga Kristiyano ay alam na natin yung kwento patungkol dyan. Pero pinapakita lang natin dito, yun ba ay kaya ng tao? Yun ba ay kaya ng lakas nila ng mga panahon na yon? Sa palagay ko, hindi. Makikita natin, o sa atin mismo, alam natin na tinulungan sila ng Diyos upang madagdagan, upang mapunan yung mga lakas na kailangan nila upang tawirin mismo yung Red Sea na tinatawag natin. Pero sa ngayon, how about the pictures of all believers today? Tingnan natin yung mga, ano ba ang sitwasyon ngayon sa atin? Tayo ba ay nakalalampas doon sa mga problema? Tayo ba ay nakalalampas doon sa mga bagabag na naranasan natin? O yung pangamba? Sapagkat alam naman natin sa panahon ngayon, lalong-lalo na ngayon, napakaraming news about COVID-19 pandemic, andyan na yung mga vaccine, pero nagdududa pa rin ang karamihan sa tao. Bakit gano'n na nangyayari? Siguro, ang dapat sa atin, bumalik tayo doon sa pinaka-basic, magbasa pa rin tayo ng Biblia, magbasa pa rin tayo ng Word of God na sinasabi sa atin, upang nasa ganun makita natin kung ano ba talaga yung kulang para doon sa ating mga sarili. Doon sa pangalawa, the last words of Moses to his people. Ano ba yung binanggit ni Moses mismo sa kabuuan? Words of warning and promise. So yung mga tao mismo, winarningan niya yan. Dapat sundin ang batas ng mga panahon na yon, o yung law of Moses na tinatawag, coming from God. Yun mismo yung sinasabi sa ating
the Ten Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses. Kaya ang tingin natin dapat doon, sabi nga ni Moses, meron siyang warning doon. Huwag kayong lalampas dito, dapat ito sundin nyo. At doon nga ipinakita ni Moses na sila mismo kung makasusunod ay pupunta sila ngayon o dadako doon sa lupang pangako. Ano ba yung ginayak ni Moses naman? Moses prepares them for their promised home. So iyon mismo yung tatayo nila, nabubuo sila ng mga tahanan, pamilya, na kung saan doon ay tahimik at mapayapa. So tingnan ngayon natin punto per punto yung ating pagbubulay-bulayan. Una, God knows all our days. Ibig sabihin, ang future ng tao, alam na ng Diyos yan. Siya mismo, mula nang ipanganak tayo, hanggang sa ating paglisan dito sa mundo, ay alam lahat ng Diyos yan. Ano sabi rito? God knows the future from the foundation of the world. Tingnan natin sa Matthew 13:35. Ano sabi rito? Ito yung sikreto raw, kung paano itinago o paano sa pamamagitan ng mga talinghaga ay ipinahayag ng ating Panginoong Hesus sa mga tao. Ang sabi rito, sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa nang likhain ang daigdig. So ito yung sinasabi sa ating mga bagay na nalihim, na makikita natin dito, maunawaan natin dito. Dito pinakita mismo sa talatang ito ng Matthew 13:35 kung paano si mismo ang ating Panginoong Hesus ay magsasalita sa pamamagitan ng talinghaga. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala, Sabi nga natin, ang lahat ng Kristiyano ay may pangunawa. Ang lahat ng mga nagbabasa ng mga salita ng Diyos ay magkakaroon ng pangunawa na kung saan mismo ay kung paano nila maunawaan yung mga talinghaga na binibigkas o sinasalita ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung sinasabi sa ating the kingdom prepared ng ating Panginoong Hesus sa kasalukuyan? Anong sinabi doon sa Matthew 25:34? Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, referring to Jesus, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. So mula pa ng likhain ang daigdig, mga kapatid, nakikita natin na meron na talagang inihahanda ang ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Diyos doon sa langit na tinatawag natin. So ito huwag natin sayangin sapagkat hindi naman ito masusulat, hindi naman storytelling lang basta yung Biblia o ito ay hindi pangkaraniwang libro na sinasabi sa atin. Sabihin na inuulit-ulit natin, Bible is an spiritual book sapagkat makikita natin dito lahat ng mga kalooban mismo ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesus ay nasusulat dito. Kaya dapat unawain lang natin siya at sundin. Pangatlo, the lamb is slain. Ano ba sinabi doon sa Revelation 13:8? Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. So ibig sabihin, dapat isa tayo doon sa masulat, doon sa tinatawag nating Book of Life. At alam naman natin, pag mayroong Book of Life, meron din tayong Book of Deeds sa tinatawag o yung mga ginawa naman natin dito sa mundo o sa daigdig. Pangalawang punto, God knows the limit of our strength. Alam na alam ng Diyos ang lakas lamang ng tao. Ibig sabihin may hangganan yan. Kung wala kang Diyos, halimbawa, ibig sabihin umunlad ang iyong pamumuhay. So ibig sabihin noon, ay buong lakas mo ang ginamit doon para makamtan mo lahat iyon. Nagkakamali po tayo, mga kapatid. Maniwala't hindi ka sa Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos. So ibig sabihin, ang lahat ng nakakamit mo, kahit hindi mo siya pinagkakatiwalaan, siya nagkakaloob lahat niyan. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala lahat tayo dito sa mundo. At pangalawa, kung wala ang Diyos, lahat ng ini-enjoy mo, wala rin yan. So siya lahat ang nagpo-provide sa atin yan. So sa maniwala't hindi tayo, sabi nga natin, sumambat hindi tayo, ang Diyos ay Diyos. God is God. Ang kailangan sa tao, dapat maging
dependent tayo sa ating Panginoon. So, dapat magkaroon tayo ng sariling Diyos. Ano po? Kaya nga yung mga atheists, sabi nila, no? Minsan, nag-interview, anong sabi? Tinanong siya kung may Diyos siya. Anong sabi niya? Wala. Meron pa maya, ang sabi niya, oh my God. So, ibig sabihin, may binanggit siyang God, ano? Ito man ay atheist, alam pa rin nila sa sarili nila na nagsisinungaling lamang sila. Na naniniwala sila doon sa mga paniniwalang may hangganan. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung mga paniniwalang abot lamang ng kanilang isipan. Subukin nilang manalangin at ipakikita sa kanila ng Diyos o ng Panginoong Hesus mismo kung ano yung lakas na kailangan pa natin at yung kapupunan na yun. Ano ang sinabi ng 2 Corinthians 10:13? Hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay ng Diyos para sa gawain itinakda niya sa amin, at kasama riyan ang gawain namin sa inyo. So, ibig sabihin, may hangganan ang lakas ng tao. Pero alam na alam ng mga taong ito mismo na hindi sila lalampas doon. Psalms 147:5, ano sabi rito? Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hindi masusukat. Very clear yan. Ano ang sinabi ng John 3:34? Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu mismo. Kaya ang lahat ng salita ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay kinasihan iyon ng kanyang Ama mismo. Lahat ng nasulat, lahat ng nadinig natin, lahat ng mga salita na naunawaan natin o hindi man natin ito naunawaan, ay iyon ay galing sa ating Panginoong Hesus sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu sa kanyang anak mismo. At sa atin din, mga kapatid, ano? Sabi nga natin, di ba? Nasa atin ang banal na Espiritu. Ano ang sinabi ngayon ng panaghoy o Lamentations chapter 3 verses 25 to 26? Si Yahweh ay mabuti sa mga kanyang nananalig at umaasa sa kanya. Talatang 26. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan. Si Yahweh ang may dala. So maliwanag dito, mga kapatid, si Yahweh lamang yung pagmumulan ng ating source of our strength. Ano sinabi ng Lamentations chapter 3:37? Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. So lahat ng bagay na nangyayari sa atin, hindi man tayo naniniwala, pero pinauundad ka ng Diyos. So ibig sabihin, pinahihintulutan niyang lahat yan. Kaya lang, siyempre may sinasabi tayong tinatawag na universal karma, no? Good karma, bad karma. Pero pag napunta tayo sa bad karma, kung ano ang iniisip mong masama, siyempre yun ang babalik sa iyo, masama rin. At kung ano ang iniisip mong mabuti o ginagawa mong mabuti, yun din ang babalik sa atin. Po. So, pangatlong punto. God compensates for our weakness with His strength. Yung kahinaan daw natin mismo, tayong lahat, ano, mananampalataya at hindi, pinupunan na yan ng ating Panginoon. Yun ang sabi sa atin doon. Kaya nga matuto na tayong mag-appreciate kung ano yung mga bagay na bakit nakuha natin ito. Uy, ang galing-galing ko naman. Hindi mo pwede sabihin iyon sapagkat ang Diyos mismo ang magpupuno ng kulang na lakas ng bawat tao. Ang sabi rito, God compensates for our weakness with His strength. Promise of strength for the weak. Ano sabi rito sa Psalms 27:14? Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. So andun yung pagtitiwala, no? Believing to God or having faith to God. So yun ang sinasabi sa atin. Pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ano ang binanggit ngayon sa Isaiah chapter 40 verse 31? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. So, by faith, again, lilipat silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. At ano sinabi ng Isaiah 41:10? Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos mismo, ano? Sinabi ng Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at iniligtas. So ito ngayon yung mga lakas, yung mga pangamba natin na alam natin parang kulang. Nag-iisip tayo ng mga problema, parang may problema pa. Nag-iisip tayo ng mga bagay na kung saan para tayo ay nagdududa.
Lahat ng mga bagay na iyan, yung kinatatakutan ng bawat tao, ang Panginoong Diyos lamang at ang Panginoong Jesus ang magpupuno sa puso natin yan at sa ating isipan. Kaya saan pa? Huwag na tayong mangamba. Manampalataya lamang tayo sa ating Panginoong Jesus, ibigay natin sa Kanya lahat. Kaya dapat ang tao namumuhay ng maayos. Totoo, nandiyan ang problema. O, ipanalangin mo, ibigay mo sa Kanya, bahala siya. Bahala ang ating Panginoong Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na maging dependent tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo umasa. Sapagkat kung aasa lamang tayo sa ating sarili, ay hindi po pwedeng mangyari yung mga bagay na iniisip kaagad natin. Sapagkat ang ating isipan ay hindi isipan ng ating Panginoon. At ang ating pamamaraan ay hindi pamamaraan ng ating Diyos, mga kapatid. His strength is sufficient. Sapat ang lakas ng ating Panginoon para sa atin. Anong sabi ng Philippians 4:13? Ito lagi ang binabasa natin, ano? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Maliwanag dito, mga kapatid, ang sinasabi ng magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Hesus Kristo. Ito ay hindi lamang isang sentence na basta sasabihin natin, outright at this moment, makakamit mo yung sinasabi dito. Hindi, kapatid. Ito ay mangyayari lamang kung mababatid ng Diyos mismo yung damdamin natin ay nasa Kanya. Yung ating pagsunod at pagtupad ng Kanyang mga salita ay iyon ang magiging daan natin para matupad natin ang ganitong pangungusap, ang ganitong salita ng Diyos mismo. Hindi ito mangyayari na babasahin lamang natin ang lahat ng ito para sinabi mo na lang na ikaw pa rin, ano? Wala ka naman sa kalooban niya, di ba? Halimbawa, wala ka sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, binasa mo lang ang salita. Tapos, ang nakita mo, marangya ka sa buhay, nakita mo wala ka masyadong problema, hindi iyon po pwedeng tumugon, hindi iyon po pwedeng tumugma sa salitang ito. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Anong lakas iyon, kapatid? Ang lakas ng iyon ay mangyayari kung itatama lamang natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Iyon ang sinasabi sa ating lakas na kaloob sa akin o sa atin mismo ni Kristo. Ano? So, iyon ang pinaka-importante. Yung buod ngayon ng ating pag-uusapan, tandaan lamang natin, mga kapatid. Tingnan natin yung krus ng Kalbaryo. Remember the cross, mga kapatid. Ano sinabi ng John 11:25-26? Ano sabi sa talatang 25? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ito yung lakas na sinasabi natin, mga kapatid. Ano? Makikita natin yung buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, wika ng ating Panginoong Hesus. At sa talatang 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko, wika ng Panginoong Hesus? So ito yung sinasabi sa ating pangalawang kamatayan. Mawawala na ng bisa sa atin mismo yung pangalawang kamatayan na sinasabi sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito mismo yung sinasabi sa atin mismo ng ating Panginoon na yung pangalawang kamatayan ay hindi na magkakaroon ng bisa sa bawat mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Balikan natin yung kasama niya nakapako doon sa krus. Ano sinabi ng Luke 23:43? Sumagot si Jesus sa isang nakapako na ito. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ibig sabihin, hindi yun binanggit ni Jesus dahil first time niya nakita yung tao o nagmakaawa. Hindi po, mga kapatid. Yung tao na ito, mga kapatid, hindi pa man sila nakikita ng ating Panginoong Jesus, batid na ng ating Diyos mismo, ng ating Panginoong Jesus, na siya mismo ay may magandang kalooban. Kaya po nangyari yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na ngayon din, sabi niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso, sa langit mismo. So, kahit yung water baptism dito, ang Diyos lamang ang po pwedeng magtakda kung hindi na iyon magaganap dito sa taong ito. Outright, isasama niya sa paraiso ang taong ito sapagkat patid ng ating Panginoong Hesus na ito ay merong magandang kalooban. Tayo rin naman, mga kapatid, magaganda yung ating kalooban, di po ba?
So sabihin mo lang sa Panginoong Jesus, tanggapin mo ako Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ihingi mo lahat ng tawad dyan. At unti-unti, kung may mag-guide sa iyo, mas maganda, para tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at ikapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka magpapalit ng relihiyon, kapatid. Ngunit, ito lamang ay pagtatama ng tamang relasyon natin sa ating Panginoong Jesus mismo. Tayo mismo dapat ay mag-initiate noon, sapagkat alam na alam pa rin natin na ang kaligtasan ng bawat tao ay individual. So, ibig sabihin, kung paano mong ililigtas ang sarili mo sa harapan ng Diyos, dapat ito ay simulan na natin. Ang tao ay napakabilis dadaan dito sa mundo. Para lamang tayong mga turista dito sa earth, mga kapatid. Pero meron talaga tayong lulugaran o tahanang naghihintay sa atin, at iyon ay nakaprepare na, sabi ng ating Panginoon. Di po ba? Nakaprepare na para sa atin. Yung muling pagkabuhay, nauunawaan ba natin ito? Anong sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Dito mga kapatid, ang pag-asa ay naandito lamang sa atin. So ibig sabihin, atin iyan. Hope mga kapatid. We are hoping na pagdating ng oras, kasama tayo ng ating Panginoong Jesus mga kapatid. Tayong lahat mismo ay umaasa. Kaya siya mismo ang nagbigay ngayon sa atin ng panibagong buhay. Hindi yung buhay na tinataglay natin ngayon, kung hindi yung buhay sa Espiritu. Dahil ipapanganak tayo ipinanganak na muli sa Espiritu mga kapatid, yung mga Kristiyano. Ngayon, yung mga non-believer, yung mga nasa mga ibang mga denomination na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon nila, tagapagligtas ng kanilang buhay, dapat unawain nila ang talatang ito mismo. Ano ba yung panibagong buhay na binabanggit dito sa atin? John 6:40, ano sabi sa atin? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, wika ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life, kapatid, ang ipinapangako sa atin dito. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin ng muling bubuhayin, kapatid, pag akyat natin sa langit, doon na tayo bubuhayin at mawawala na ng bisa ang pangalawang kamatayan sa atin. Iyon ay sinasabi sa ating buhay na walang hanggan o eternal life. Na iyon mismo ang hinahangad ng bawat mananampalataya. Romans 6:4, sa mga katuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ang bautismo sa tubig, mga kapatid, ay napakalaking bagay. Una, yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, kung tatanggap tayo ng bautismo sa tubig, iyon ay pagkamatay din ng ating mga kasalanan. At paglubog natin sa tubig, ay iyon yung simbolo naman ng pagkamatay mismo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At yung kanyang muling pagkabuhay at pag-ahon naman natin sa tubig mismo ay panibagong buhay sa isang mananampalataya. Iyon ang sinasabi sa ating kaugnayan o significance mismo ng water baptism na tinatawag natin. Kaya napakahalaga para sa ating lahat yung magkaroon tayo o makaranas tayo mismo ng water baptism, sapagkat iyon ay ginanap din mismo ng ating Panginoong Jesus mga kapatid. For the last frame, tingnan natin. From the experience we had in these various circumstances of life, dito mismo sa ating mga kapatid. At kung nasa atin ang ating Diyos, pwede na ngayon natin sabihin, we come here to the general conclusion that we could do all things mga kapatid. Lahat ng bagay pwede na natin gawin. Huwag tayong mangamba anumang pandemya ang nandiyan sa paligid natin. Idaos natin sa pang-araw-araw na normal ang ating pamumuhay. Sapagkat alam nyo ba ang nagdadala ng sakit sa tao mga kapatid? Number 1 ay yung stress. Yung mga alalahanin, yung mga pangamba, yung mga takot. Lahat ng iyan ay ipaubaya na natin sa ating Panginoong Jesus mga kapatid. We could bear any trial, perform any duty, reduce any evil tendency of His nature, and meet all the temptations incident to any conditions of prosperity
and adversity. We had abundant experience during pandemic, and now our whole faith was there. Andun yung pananampalataya dapat. It was not in any inherent or natural ability which we had. Hindi yun galing sa atin, mga kapatid. It was in the strength that we derived from the Redeemer. Sabi nga natin, through Christ which strengthen us. Dalangin ko po sa umagang ito, mga kapatid, na naunawaan natin kung ano man yung mga pinagbulay-bulayan nating salita ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Salita ng ating Diyos na nanggagaling doon sa banal na kasulatan, nakitang-kita po natin na hindi sapat ang ating lakas. Kung hindi, kailangan pa natin punan iyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya mismo ang magpupuno. At ang lakas niya mismo ay pwede nating sabihin na His strength is sufficient. Maraming salamat po in behalf of the Philippine Bethelites Assemblies of God, the Word of Hope Assemblies of God Church, our senior pastor, Pastor Christopher A. Ballester. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfredo D. Valentos, na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang umaga. God bless us all.